Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Naman na kanya pong kinakaharap na inaayos po para po sa ating bayan. Yes, Po. totoo Hindi po. po kasi pwede tayong mag-concentrate sa isang bagay lang, bigas lang. Paano naman yung iba? Paano? Lalo na yung corruption, lalo na yung mga tawag dito, yung mga illegal na mga Tulad ng Pogo. gambling. Tulad ng Pogo, ano? Pogo po. Ginamit na po sa krimen kung anong krimen na. Oo. Pinaggamitan yung Pogo na yan. Kaya napakaganda ng ginawa ng ating mahal na Pangulo para po masugpo na yung lumalaganap na krimen dito sa atin. So yun po, kailangan magtulong-tulong po tayong lahat ng mga Pilipino na sugpuin po yan. Kumbaga, huwag po tayo maniniwala sa fake news. Kasi yan Yes. po yung nagpapalala, yung mga fake news na yan. Kaya Yes. kailangan po talaga tayong maniwala sa ating mahal na Pangulo na ginagawa niya ang lahat ng magagawa niya para maging maayos ang ating bansa. Siya lang po ang Pangulong ganyan. Ayan. So ano naman po masasabi nyo doon na sabi ni Vice President Sara Duterte, bukbok daw po yung pagkain baboy daw po ang ibebenta ni BBM na bigas. Ano po ang komento nyo doon ay? Paano niya nalaman? Bumili ba siya? At saka wala pa naman next week pa ilalunch yun eh. Wala pa, meron na siya agad sinabing Oo. gano'n. Ngayon nga po, alam niyo sa area namin, tuwan-tuwa ako kasi nga, ang mga bigas nasa mga 38, 40, 41, masasarap na bigas na po yun. Hindi katulad ng dati, parang kang makatikim ng masarap na bigas, kailangan bumili ka ng halagang 50, pataas. Ganun po. Tsaka 30, meron 30 na rin. Meron na po, masarap. 32. At masarap. Mababango. Ang gasolina naman, nakikita naman natin, bumaba rin. Opo, bumababa rin. Kaya talagang maayos po ang pamunuan ng ating mahal na Pangulo. Kailangan lang talaga ma-deep penetrate po yung mga gumagawa ng kalokohan na yan. Ayan. Po. So, Nay, ano naman po ang masasabi nyo bakit ganun sila magkomento sa mga magagandang nagagawa ng administrasyon ngayon? Siyempre po, gusto pa din kasi nilang maupo kaya ganon. Lahat ng magagandang ginagawa ng ating Pangulo, binabaliwala po nila yun. Binabaligtad pa. Isipin nyo na lang, sabihin na nagdodroga yung ating mahal na Pangulo, tapos gagamitan ng AI, ano po, na gumagalaw-galaw yung ngayon nga, yung patay nga napagagalaw pa yung mga taong bayan naman, mga DDS siyempre yun, naniniwala. Pero tayo po, na mga matitinong tao, hindi tayo naniniwala doon. Yes, ano po, tama. bilhin nyo po, katwiran na lang po. May nagpapakalat dati, si BBM daw ay under Bisaya, sabi gano'n. Ay sabi kong gano'n, hindi gagawin ng mahal na First Lady na ganunin ang ating BBM dahil matalinong tao yan. Yes. Nagtapos, pagkatapos ganun gagawin, siya mismo yung sisira sa panuntunan sa mag-asawa. Sabi ng ganun, mga luko-luko lang yung gumagawa ng ganung kwento. Sa First Lady naman po, ano masasabi nyo na siyasabi nila na na-detain daw sa LA? Yun nga po ang ginagawa nila. Sinusubaybayan nila ang bawat kilos ng first couple para noon, maiugnay nila doon yung mga ginagawa nilang fake news. Yun po. Ay, yung- Pero niyo po kung ang kasunod nun, na inatake raw ang presidente pagkatapos po ng rally namin yung sa Antipolo inatake daw ang presidente Oo. nag 50-50 kaya pa uuwiin na raw si First Lady. Saan nila kinuha yung ganong istorya? Kita niyo kung husay nilang gumawa ng istorya agad-agad. Samantalang ang mahal na First Lady nandito na at nakikipag-ugnayan na para sa mga iba-ibang mga activities para din sa pag-angat ng ating bayan. Po. Ayan. Panay fake news po ang ginagawa nila. Sabi nga trolls ang kalaban ng pag nagko-comment tayo sa sa Facebook, mga ganyan, trolls po ang kalaban. Kumbaga hindi na totoong tao. Yes, totoo. Paulit-ulit ko pa nilang sagot. Kaya nga kung minsan magko-comment ako, sabi ko dun sa nagsasalita, trolls ka ba? Ganun ko talaga. Kasi po napatunayan na hindi naman nagdodroga ang mahal na Pangulo. Pero yung paulit-ulit nilang sinasabi. Kaya sasabihin ko, trolls ka ba? Parang yun ang narrative nila palagi. Halimbawa, Opo. sila na paliwanagan mo sila. Tapos maya-maya sasabihin, adik naman yung presidente mo, di ba? Yun. Parang ganun Kaya yung nga sabi nga nila, meron ngang nakaalam niya na merong isang tao na nandun sa China ngayon na walang ginagawa kundi gumawa ng Fake news. Yun po. Ay, Nay, ano naman pong masasabi nyo ngayon na meron pong hearing kahapon ng Senado na ang China daw po ay merong binabayaran na trolls dito?
para siraan ng ating Pangulong Bongbong. Ano masasabi niyo po doon? Ay, hindi rin po magtatagumpayan. Kailangan lang po talagang bantay natin. Kailangan po magsama-sama tayo sa pagbantay. At saka yung pong ginagawa nila na yan, alam na alam po natin na gusto lang po nila talagang palitan ng ating mahal na Pangulo. Hindi tayo papayag kasi ang totoo niyan, mas marami pa rin po ang mga loyalista, ang mga BBM po kaysa po dyan sa mga durugista na yan. Talagang sila po ang durugista, hindi po yung ating mahal na Pangulo. So ito na, may tanong ako sa inyo. So ito po ang bubuto pa po ba kayo sa mga pro-China na nakita ho natin ngayon na sinusuportahan ang China, nagbigay ng pera dito para siraan ng gobyerno? Bubuto pa rin po ba kayo sa mga pro-China? Hindi po, lahat po yan talaga dapat yung hindi kaalyansa ng Bagong Pilipinas, wag na pong iboboto. Kasi sila lang po yung talaga makikita mong matitino na hindi na nag-comment ng against sa West Philippine Sea, yung mga yung produkto ng China ay gustong tangkilikin, yung kung ano-ano pa po na parang pinapabura ng China. Wag na po kasi katulad po ng si Marcoleta? Robin Padilla, binagayway lang ang ating mahal na bandila. Akala na ng mga tao makabayan. O ano po ngayon, anong ginagawa? Nakakahiya po ang mga boboto dyan, hindi rin mga makabayan. Kaya dapat alisin na yung mga yan. At saka na meron pa yung nagsabi na wala daw West Philippine Sea. Ay, yan! Si Marcoleta. Grabe yan si Marcoleta. Dapat talaga huwag iboto. Dahil isipin nyo, yung West Philippine Sea, malinaw na atin yan. Sasabihin niya, huhubugin niya ang isip ng mga tao, sasabihin walang West Philippine Sea. Anong ibig sabihin? Pinapamigay niya na talaga sa China? Panig siya sa China. Wag iboto. Marcoleta, wag iboto. Dapat ba ate na kapag ang isang pag-aari ng Pilipinas o soberanya, within the soberanya ng Pilipinas, dapat mo pa siyang itanggi na atin ito o hayaan ng ibang bansa na angkinin? Hindi po, kasi nga ang ating mga bayani ipinaglaban, ibinuwis ang kanilang mga buhay para paglabanan ang mga nagnanais umangkin ng ating bayan. Pagkatapos ibibigay ngayon ng mga yan, ng mga sugapa sa pera, mga tamad. Naku. O di ba? Mga tamad yung mga yan ay kaya gusto nila bigay lang ng bigay ang China sa kanila, kakain na sila. At meron pa sinabi si Marcoleta na magiging national hero daw si Duterte. Wow! Napatan na yata si Rizal. Papatayuan natin ng revolto na eh. Napatan ng revolto bawat dapat po mag-rally ang lahat. No to Duterte. Nagagawing hero. No, kasi wala siyang ginawa kundi pabagsakin ng ating eh ano naman masasabi mo sa regarding sa Duterte principle o prinsipyo ni Duterte na gagawin daw ni itong si Robin Padilla, di ba sabi niya? Yung mga ginagawa ni President dating President Duterte na ginawa niya, magiging prinsipyo na raw yun ng Duterte. Against sila sa panukala ng ating Diyos na lumikha. Kasi po sila yung mga taong hindi nire-respeto ang ating Diyos, na kung saan siya lumalang sa atin,